Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulos sa kanya sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Tugon nila, sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? sagot nila, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas, na biyenan ni Caifas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad nito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro, maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan ako nagsasalita sa madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus,
Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? sigaw nila. Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, Buhay ang hari ng mga Hudyo. at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. at inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao.
Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang nagagawa iyan ay sapagkat pinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota, sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. At marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, Ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko'y naisulat ko na. nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha nila ang kanyang tunika, ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan. Ang aking damit ay kanilang pinagsapalaranan. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal.
Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan sa kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi. Naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo at pinahintulutan naman siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Nang si Jesus ay paghagupitin, koronahan ng tinik sa harap ng mga tao, sinabi ni Pilato, narito ang tao.
ang iniisip kaagad natin, tipuno, malakas, perpekto. Siguro yung iba, pakiramdam nila hindi sila tao kung meron silang isang pimple. Ayaw lumabas, ayaw magpakita, takot na takot, problemadong problemado. Paano ko lalabas? May pimple ako sa ilong. Pakiramdam mo, hindi ka na tao. Pero, ang pinakita ni Pilato, sugatan, mahina, maraming galos, tinalikuran, iniwanan, narito ang tao. Pero maganda rin makita, oo, sugatan. At may kanya-kanya tayo mga sugat. May kanya-kanya tayo mga kahinaan. Pero hindi ba, sabi rin ni Pedro sa kanya mga sulat, by His wounds, we were healed. Sa kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling. Kaya sa ating pagdiriwang at pagtatanghal sa krus, nakikita natin ang tao, ang anak ng tao, sugatan, mahina. Pero kung lalawakan natin ang pag-iisip natin, hindi ba ang mga sugat na yon ay tanda ng pag-aalay ni Jesus? Hindi ba yung paghihirap niya, tanda ng pagiging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus? Kaya pinakita sa atin, narito ang tao, masunurin sa Ama. Kung paano si Adan tumalikod sa utos ng Ama kay Jesus, narito ang tao, masunurin. Narito ang tao, nakikinig sa salita ng Diyos. Narito ang tao, narito si Jesus, nag-aalay ng sarili. At hindi ba doon tayo nagiging dakila sa langit? Kung tayo ay marunong makinig at sumunod, hindi pasaway, hindi matigas ang ulo, hindi yung gusto lang, hindi ikaw ang sentro. Ano ka, araw? Pero ang tao, marunong makinig. Ang tao, marunong sumunod. Sumunod sa utos ng Diyos. Sumunod sa alituntunin at aral at turo ni Jesus. Kahit na minsan ang pagsunod, hindi nagiging madali. Kahit na minsan ang pagsunod at kahit ang pag-aalay ng sarili ay may dalang galos, may dalang discomfort, but in following the Lord, nagiging buo ang pagkatao natin. Sa paglilingkod natin, paglimot sa sarili, nagiging ganap at buo ang pagkatao natin. Dahil sa mga sugat ni Jesus, ang sugatang pagkatao natin, kanyang pinagaling. Ang mahinang kalooban natin, dahil sa sugat ni Jesus, ay pinalalakas niya. Sa kawalan natin ng pag-asa, dahil sa sugat ni Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asa. Kaya hindi ba, kapag lumilingon tayo sa imahe ng Poong Nazareno, ang nakikita natin ay ang anak ng Diyos na nahihirapan. May galos, pasan ng krus, hindi makatayo ng diretsyo, nakabaksak ang isang paa, pero doon siya nagiging ganap. Doon niya ipinapakita ang kanyang kadakilaan. Pinakita sa atin ni Jesus na kung tayo din bilang kanyang mga deboto at disipulo, susunod sa kanya, paglimot sa sarili, pasanin ang ating krus at sumunod sa kanya, doon nagiging ganap ang pagiging tao natin. Doon nagiging buo ang pagkatao mo dahil ang salita ng Diyos ang sinusundan mo. Baka kasi ang iniisip mo, ganap ang pagkatao mo kung na-checkan mo lahat ng nasa bucket list mo. Makapag-travel ka, makabili ka ng kotse, mamahaling cellphone, iPhone 16, 17, 18, 19, 20. Doon ba nakasaad ang pagkatao mo? Sa suot mo? Doon ba nakabase ang pagkatao mo? Sa posisyon mo? Sa tungkulin mo? Doon ba nakabase ang pagkatao mo? At ang pagiging tao mo? Kasi kung doon lang, lilipas yan. Yung posisyon, may term of office ka dyan. Yung latest gadget, next year may bago na namang model yan. Laos na yan. Yung damit mo, na designer brand, next year masikip na sa'yo yan.
Mukha ka ng suman. Kung doon nakabase ang pagkatao mo, you are greatly mistaken. That will not make you whole. Hindi doon ka magiging ganap na tao. Pero kung susundan natin ang aral at turo ni Jesus, nagiging ganap ka na tao. Kung hahayaan mo na hilumin ni Jesus ang mga sugat mo, kung hahayaan mo na gabayan ka ni Jesus, sundan ang kanyang mga halimbawa, kahit sa krus na ating itatanghal, pinapakita sa atin na ang krus lamang ay paraan ng pagbibigay ng sarili ni Jesus, kanyang buong buhay para sa atin nang tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya magandang baon natin sa pagdiriwang na ito, sa pagdiriwang natin sa araw na ito, Biyernes Santo, at pagtanghal natin sa krus, masdan ang tao, masdan si Jesus. May sugat, sa paningin natin mahina, pero doon siya nagiging mas malakas. May tangan na krus at nahihirapan. May sugat, pero sa kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling. Sa pagbibigay niya ng buhay niya, tayo ay nagkaroon ng buhay. Sa pagpasa niya ng krus, iniimbitahan din niya tayo maging masunurin sa Ama, limutin ang sarili, pasanin ang ating krus, at sundan siya. Amen.